Ito mula sa UNTV News, NTF o National Task Force to West Philippine Sea at DND kinontra ang China. PH Rore vessel binangga at hinila ng Chinese forces. Dahil nga ginigiit ng China mga tol na Pilipinas daw ang bumangga. Binangga daw ng Pilipinas, ng bangka ng Pilipinas yung kanilang mga barko mga tol. At eto na pinalagan na ng National Task Force to the West Philippine Sea at Department of National Defense ang sinasabi ng China mga tol. Kinontra ng Department of National Defense at National Task Force for the West Philippine Sea ang kwento ng China na binangga ng barko ng Pilipinas ang kanilang sasakyan sa may Ayungin Shoal. Grabe pagkasinungaling ng China mga tol. Panoorin natin to. Kinundihan ng National Task Force for the West Philippine Sea ang agresibo at mapanganib na hakbang ng People's Liberation Army Navy, Chinese Coast Guard at Chinese Maritime Militia vessel kung saan nalagay sa peligro ang buhay ng mga sundalong Pilipino at na-damage ang supply boat ng Pilipinas. Ito ay dahil sa ginawang dangerous maneuver at pagbangga ng mga barko ng China upang pigilan ang rotational at resupply mission kahapon. Tatandaan nyo yung supply boat na ginagamit natin kahoy lang yun. Kung babanggain natin tong barkong to, wasak tayo lulubog mga tol. At wala naman sigurong nasa katinuan na sundalo ang gagawa nun mga tol. Diba? Ilalagay kasi nila sa kapahamakan yung sarili nila. Kahoy yung bangka natin, babanggain natin to. Kaya nga wala sa hulog yung mga bintang nitong mga Chequan to eh. Ayon sa NSC, tahasang paglabag ito sa international law, United Nations Charter, United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at 2016 Arbitral Award. Sa bukod na pahayag ni National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., sinabi rin itong ang ginawang hakbang ng China ay taliwas sa kanilang pahayag na mabuting layunin at kagandahang asal. Oo, sobrang sinungaling mga tol. Lahat na ng kasamaan na pwede mong banggitin sa kanila, mababanggit mo talaga eh. Kasi sobrang sinungaling talaga. Sila yung nagsasabing open daw sila sa dialogo, Pilipinas daw ang nagsisimula ng gulo, Pilipinas daw ang nagpapainit ng sitwasyon. Diba? Pero iba yung ginagawa nila sa paulit-ulit nila sinasabi. Magaling sila mang-gaslight, magaling sila mambaliktad ng kwento. Talaga napakasinungaling nito mga to. Dagdag nito na dapat umanong malaman ng international community na ang mga aksyon ng China ang hadlang sa kapayapaan sa South China Sea. Sa isang ulat ng Beijing, sinabi nito na alas 5:59 ng umaga nangyari ang insidente kahapon. Ayon naman sa security analyst na si Ray Powell, kakaiba ang ginawang supply mission ng AFP sa pagkakataong ito kumpara sa mga nakalipas na RORE mission sa BRP Sierra Madre. Again, we've got the one ship down to the southeast. There may be others that I can't see, but things do look a little different. That's what we know so far. We know there's one Philippine Coast Guard ship in the area. We hear that there is a Philippine resupply boat that had a collision with some Chinese vessel, and that quote control measures were used, which may indicate water cannons. But that's about what we know so far. Samantala, sa isang post ng Chinese state media na Global Times, sa kauna-unahang pagkakataon umano ay idineploy nila ang pinakamalaking landing helicopter dock sa Sabina Shoal. Dati nang may namataan ng PCG na amphibious assault ship sa Sabina Shoal noong June 4 nang magsagawa ng pagsasanay ang China sa lugar. Sa expose naman ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, sinabi nito na ang pag-deploy ng China ng amphibious assault ship ay upang guluhin ang mga Pilipino scientists na nagsasagawa ng scientific survey sa Escoda Shoal. Yan yung nakaraan eh. Hinarang din nila yan at binangga nila yung mga UP scientist mga tol. Yun yung nagsabi na almost 100% na napatay na yung mga corals doon sa may Escoda Shoal mga tol. Diba? At etong China, nagsagawa sila dyan ng drill, ng military drill nila. Mula ikalawang linggo ng Abril ngayong taon, idineploy naman ng Philippine Coast Guard ang pinakamalaking barko nito na BRP Teresa Magbanwa. Tagal nang nakadeploy niyan dyan. Ayon kay Powell, pagpapakita ito ng matinding pagkontesta ng China sa pagdeploy ng BRP Teresa Magbanwa sa lugar. And I think that China has shown that it is concerned
about the fact that the BRP Teresa Magbanwa has been stationed there really since the middle of April, and appears to be just sending a message that it intends to strongly contest the Philippines for control of the shoal. Alam niyo mga tol, etong ginagawa ng China, no, na talagang napakalayo doon sa paulit-ulit nilang sinasabi na Pilipinas ang gumagawa ng gulo, Pilipinas ang nagsisimula lagi pasimuno ng gulo mga tol. Tapos sila yung open for dialogue, sila yung gusto daw ng kapayapaan. Alam niyo mga tol, no, kung ikaw ay isang Pilipino na talagang tapat sa bayan mo, hindi ka na malilinlang ng mga pinagsasasabi nila dahil kitang-kita naman talaga sa mga video, kitang-kita sa mga report, kitang-kita sa mga balita. Nitong nakaraan mga tol, biro mo ayon sa report mga tol, sumampa pa sila. Sumampa pa yung China Coast Guard sa bangka ng Pilipinas mga tol. Tapos binasag yung salamin, binutas yung inflatable boat. Tapos winasak daw yung engine gamit ang maso. Gawain ba yan mga tol ng isang bansang open for dialogue? At saka yung sinasabi nilang hindi daw tumutupad ng pangako ang Pilipinas. Ano yun yung pinangako sa kanila ni Digong? Dun sa gentleman's agreement nila mga tol. Diba? At 7 sundalo mga tol ang nasugatan at isa naputulan ng hinlalaki mga tol. Grabe. Ang tindi nung ginawa nila doon mga tol. Tapos pinagkukuha daw nila yung cellphone at yung mga armas, no? At kinaladkad yung barko ng Pilipinas mga tol. Ganun sila kagrabe mga tol dito sa dagat. Ganun sila kabuli. Ang ano lang natin, kailan papalag yung ating bansa. Pero syempre, dahil nga kulang tayo sa puwersa, hanggat maaari ayaw natin mangyari dahil nga talagang matindi magiging sagupaan nito. Pero namumuro na sila mga tol di ba? Yung mga pinaggagawa nila rito sa karagatan, namumuro na talaga sila mga tol. Siguro yung naputulan ng daliri, talagang sobrang pagtitimpi na nun sa sarili niya. Talagang gusto niya na sigurong mga lambit din. Dagdag ni Powell, dapat ding paghandaan ng Pilipinas at kaalyadong bansa kung sakaling ituloy nito ang banta ng pag-aresto sa mga Pilipinong mangingisda. Posible daw na mahantong ito sa hostage diplomacy. Because that could easily turn into a hostage diplomacy kind of situation where you can imagine there would be a lot of pressure, domestic pressure on the government to get your person back for understandable reasons. And China could try to use that as an opportunity to put additional pressure on the government to make other concessions in other areas. Tama si Powell dun di ba? Kapag nang aresto sila, tapos i-detain nila yung yung halimbawa mga Pinoy fishermen o kaya naman yung mga Coast Guard natin. Syempre, Coast Guard natin madalas pumapasok dyan Kapag ginuli nila di para magiging hostage yun? Tawag dito, yung diplomacy na sinasabi nila, di ba? Magiging ganun nga yun. Pero sana talaga mga tol, no? Etong nangyayaring to ay makuha pa sa mabuting usapan hanggat maaari. Pero kung titignan mo mga tol, talagang nakakarami na sila. Nakakarami na sila sa atin mga tol. Bukod dun sa mga pogo nila rito, nagkalat yung mga basura nila rito. Ito yung pagiging siga nila rito sa West Philippine Sea. Nakakarami na talaga sila. Tapos yung mga sundalo natin nagigisugatan. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ng mga yon, pero talagang ewan ko, siguro awang-awa na rin sa sarili nila yung nararamdaman nila mga tol. Kasi kahit gusto nilang pumalag, ayaw, hindi pwede. Kasi mas nananaig na dapat to pa rin nila yung tungkulin nila. Hindi pwedeng umiral yung kanilang personal na emotions Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Grabe no? Napanood niyo yung balita doon sa may GMA mga tol, di ba? Ang ginawa ng China, binanggat, kinaladkad. Tapos sila pa yung may gana mga tol. Etong China pa may ganang magbalita na binangga daw sila ng barko ng Pilipinas. Wala sa hulog yung mga balita nila. Kasi kung hindi ka pro-China, at ikay isang Pilipino, alam mo naman mga tol yung ginagamit nating supply boat, kahoy lang yun. At walang matinong sundalo ang ibabangga yung kahoy na yun. Diba? Kasi sila mismo mapapahamak dun. Babanggain ng kahoy na maliit na bangka yung isang malaking Coast Guard ship. Malabo, kalokohan talaga yun. Diba? Anyway, bilang isang Pilipino, kung ikaw ay bago ka pa lamang dito, huwag mong kalimutan mag-subscribe at pwede ka na rin mag-comment sa ibaba ng iyong saloobin at opinion. Hanggang sa muli mga tol, ako nga pala si Shobal D. Peace out.